Ilang araw nang hindi pinapansin ni Athena si Alvin at naging palaisipan yun sa lalaki. Dati-rati naman ay kinikibo kapag nagkakasalubong sila. Hindi na rin ito sumabay ulit pa uwi at tila umiiwas pa. Kaya isang umaga ay sinadya nitong hinintay ang dalaga sa labas para masigurong hindi makakaiwas. Ngunit halos isang oras na ang nakalipas ay wala pa rin lumalabas na Athena, kaya sinubukan nitong tawagan, subalit hindi rin makontak. Nasaan bang babae nito? Posible namang hindi dadaan dito. Bulong ni Alvin sa kawalan at sinundan ng malalim na paghinga. Ilang minuto pa itong naghintay pero wala pa rin si Athena, kaya pinasya na lang umuwi dahil inaantok na. Sa coffee shop na iyon bumibili ng kape si Athena para may mahigop habang naghihintay ng masasakyan, kaya doon ito pinasyang maghintay. Sumagi rin sa isip na magtanong sa mga crew, subalit naunahan ng hiya at baka kung ano pang isipin ng mga yon. Ilang sandali pang nakalipas ay minamaneho na ni Alvin ang sasakyan at binabayang daan pa uwi. Sa kabilang banda, "Ate, naga mo ngayon ah," wika ni Lay nang makita si Athena. "Oo, para makapagpahinga ng maaga. Alam mo naman ang trabaho ko, para sa ekonomiya. Puyat ang kailangan." Birong sagot ni Athena. "Sabagay ate. Ay siya nga pala, may bibigay ako sa iyo," wika ni Lay nang may maalala ito at nagmadaling pumasok sa okupradong kwarto katabi ng kay Athena. "Wow, favorite ko to," masayang tura ni Athena matapos makita ang bibingka na ibinigay ni Lay. "Pinadalhan ako ni Mama ate, galing sa probinsya yan. Nasa 6 na piraso po. Hindi ko rin naman mauubos lahat. Sayang naman kung masisira lang," saad ng dalaga. "Salamat Neng ha. May merienda na ako mamaya," nakangiting wika ni Athena. "You're welcome ate. Sige na po, pahinga ka na. At ako naman ay papasok na sa universidad," paalam ni Lay. "Sige, ingat ka ha. At salamat ulit dito," tugon ni Athena at bahagyang itinaas ang hawak na malagkit. Ngiti at kaway na lang ang sinagot ni Lay, saka ito nagpatuloy palabas. What a tiring night. Mga katagang namutawi mula sa bibig ni Athena matapos ilapag ang binigay ni Lay at ang mga gamit niya. Pagkatapos ay nahiga sa kama upang saglit na ipahinga ang katawan bago mag-shower. Subalit hindi na niya napigilan ang pagsara ng mga talukag ng kanyang mga mata at tuluyang nakatulog. Dala na rin ng puyat at pagod dahil marami-rami rin trabaho kanina, halos hindi makaalis sa monitor. Tanging coffee break lang ang pagkakataon para sandaling makapahinga. Habang si Athena ay mahimbing na ang tulog, si Alvin naman ay hindi mapalagay. Bangon higa at kung ano-ano na ang ginagawa, dalawin lang ng antok. Kulang na lang ay sapakin ng sarili para makatulog. Naiinis dahil kay Athena. Tuwing balaking lapitan ay makihalubilo naman sa mga kating niya. Kapag tinitext siya, hindi nagre-reply. Kapag tinatawagan, hindi naman sumasagot. "Ano bang problema, Athena? May nagawa ba ako? Sinasabi ba akong hindi maganda?" Mga katanungang namutawi sa bibig nito na tanging ang babae lang ang makapagbibigay kasagutan. At dahil nagmumukha na itong timang na walang ibang kausap kundi ang sarili, ay nagpasya na bumili ng alak sa katabing tindahan at maglasing na lang. "Bahala na kung makapasok mamaya o hindi," wika nito sa sarili. Makalipas ang ilang sandali ay tinutunggan na nito ang beer. Walang humpay hanggang sa naubos ng 3 bote. Medyo nag-iinit na ang katawan kaya minabuting maligo. "Hindi mo ako pwedeng iwasan ng mahabang panahon. Gagawa ko ng paraan," wika nito habang nasa ilalim ng shower. Paglabas mula sa banyo, dumiretso na sa kama at nahiga na nakatapis lang ng tuwalya ang ibabang bahagi ng katawan. Habang nakatingin sa kisame, ay isang pilyong bagay ang sumagi sa isipan nito at hindi
na nagdalawang isip na gawin. Nagbukas ito ng social media at pinadalang litrato ng hubad na katawan sa isang Facebook friend. Nagising si Athena na masama ang pakiramdam. Alauna pa lang ng hapon. 4 na oras pa lang kanyang tulog. Ngunit kahit mabigat ang katawan, ay pinilit niyang bumangon para uminom ng gamot. Oh my God! Bulalas niya ng muntik ng matumba dahil sa nararamdamang hilo. Pakiramdam niya ay umiikot ang kanyang paligid. Gayunpaman, ay pinilit na humagbang papunta sa tokador kung saan nakalagay ang mga personal na gamit. Pagkatapos makainom ng gamot, ay pabagsak siyang humiga sa kama at mariin ipinikit ang kanyang mga mata para pakalmahin ang nararamdaman na pagkahilo. Nang bahagyang kumalma ang pakiramdam niya, ay inayos ang kanyang pagkakahiga at isinandal ang likod sa headboard ng kama. Hindi ito ang kauna-unahang pagkakataon na nakaramdam ng matinding pagkahilo at sakit ng ulo. Kaya minsan, naisip na talaga niyang humanap ng ibang trabaho nung hindi pang gabi. Maybe it's time to accept offers. Wika niya sa sarili habang nakatingin sa dingding. Dinampot niya ang kanyang cellphone at nag-type ng message para sa isang kaibigan na kasalukuyang namamasukan sa isang malaking mall bilang kahera. Pagkatapos may padalang text message, ay binuksan niya ang kanyang Facebook dahil hindi na makatulog. Sigurado rin naman na hindi na makapasok sa trabaho mamaya. Naunang nag-pop up sa screen ang pumasok na chat at iyon ang inuna niyang tiningnan. Muntik na niyang mabitawan ang kanyang cellphone dahil sa bumungad na isang larawan ng hubot-hubad na lalaki na walang iba kundi si Alvin. In her 24 years of existence ay ngayon lang nakakita ng ganong bagay. Nang natauhan mula sa pagkabigla ay dinilit niyang larawan. Pagkatapos ay pinadalhan ng mensahe si Alvin. At hindi napigilan ang sarili na mapamura. Para bang nawala ang nararamdamang hindi maganda. Dahil sa galit ay sunod-sunod ang ipinadalang chat sa lalaki. Lalong nadagdagan ang inis ng dalaga kay Alvin. Kaya pinangako niya sa sarili, oras na magkita sila kapag maayos ng pakiramdam niya, ay gaganti sa lalaki. Manda ka sa aking lalaki ka. Wika niya't nakuyom ang dalawang kamao dahil sa galit. Lalo lang siyang hindi makatulog dahil sa inis. Pakiwari tuwing ipikit niya ang mga mata, ay bagay na iyon ang kanyang nakikita. Naway maayos na ang aking pakiramdam bukas. Wika niya sa sarili saka kumuha ng sleeping pills para lang muling makatulog. Lumipas ang 2 araw. Pangalawang gabi nang hindi nakapasok sa trabaho si Athena. Dahil masama pa rin ang pakiramdam niya. Mabuti na lang at may mga naging malapit sa kanya sa mga kasama sa dorm, lalo na si Lay. Ate, wala ka ng lagnat. Normal na ang temperature mo. Wika ni Lay nang inalis ang thermometer na inalagay nito kanina sa kilikili ni Athena. Isang nursing student ito, kaya mas may alam sa mga ganong bagay. Salamat ha. Mabuti lang at may future nurse akong dormmate. Nakangiting wika ni Athena. Wala po yun ate. Sige na, magpahinga ka muna. May importante po kaming gagawin sa bahay ng classmate ko. Saad ni Lay, tsaka nagpaalam. Sige, mag-iingat ka. See you later. Wika ni Athena. Ate, yung gamot wag mo kalimutang inumin on time ha. Pahabol na binin ni Lay bago tuluyang lumabas. Napangiti na lang si Athena sa isiping napakabuti ng kalooban ng nakababatang kasama nila sa dorm. Ilang minuto munang nagmuni-muni ang dalaga nang biglang may sumagi sa isip niya. Dinampot niya ang cellphone at tinawagan ng isang kaibigan na nagalok ng trabaho. Sa nakalipas na 2 araw na pananatili sa dorm ay iyon ang sinamantalang pagkakataon para makapag-isip ng mabuti. Napagdesisyonan na nga niyang mag-resign sa call center at tanggapin ang alok na trabaho kung saan ay mas magaan at makatulog pa sa gabi. Pagkatapos nilang mag-usap sa telepono ay umalis siya ng higa para matulog. Ngunit nang papikit na sana ang kanyang mga mata, ay may kumatok mula sa labas ng pinto.
Ay, naistorbo ba kita? Bungad ng ginang na kanyang napagbuksan. Hindi naman po, Mamu. May problema po ba? Mahinang sagot ni Athena. Walang problema, iha. May nagpadala sa'yo ng mga prutas at bulaklak. Sagot ng ginang at bahagyang itinas ang hawak nito. Noon lang napansin ni Athena ang basket na kumpol ng bulaklak na bibig ng kaharap. Kanino po galing ang mga yan? Baka may lason. Biro ni Athena. Bagamat may kutob na kung sino ang nagpadala. Ikaw talaga, oo. O ito na. Makabubuti ang mga ito sa iyo, iha. Na-check na ng guard ang mga yan. Kaya nakasiguro akong walang bomba yan. Ganting biro ng ginang. Kinuha ni Athena ang basket na naglalaman ng prutas, ang kumpol ng pulang rosas na inabot ni Mrs. Scrooge na siyang katiwala sa dorm. Salamat, Mamu, pero hindi ko po mauubos ang lahat ng ito. Baka mabulok lang. Sandali at bibigyan po kita. Alok ni Athena. Naku, iha. Nabibili ko lang kahapon ng mga prutas. Bigay mo na lamang sa mga kasama mo. Saad ni Mrs. Cruz. Ganun po ba? Sige, salamat na lang ulit. Nasabi na lang ng dalaga. Ay, sige, mauna na ako at may lakad ang mamo. Bye, nak. Magaling ka, ha? Paalam nito sa kainiwan si Athena. Napabuntong hininga na lang ang dalaga. Dinala niya sa lamesa ang mga prutas, tsaka hinanap ang card kung saan nakasulat ang pangalan ng sender. Hindi mo ko madadala sa mga ganito. Umot na matapos masigurong si Alvin ang nagbigay ng mga yon. Kung hindi lang ito grasya, hindi ko gugustuhin tanggapin. Hinika niya sa sarili, saka bumalik na lang sa kama para matulog. Walang ideyang babae na mismong si Alvin ang nagdala sa mga yon. Pagkatapos madala ang mga prutas at bulaklak sa dorm, ay direkto na si Alvin sa trabaho. At habang nakaharap sa mga computer, ay hindi mapigilang maisip ang dalagang 2 araw nang hindi nakikita. Hindi rin sumasagot sa mga text message at tawag, maging mga chat. Namiss ko na siya. Wika nito sa sarili na sinundan ng malalim na buntong hininga. Pagkatapos ay kinuha nito ang mobile phone sa drawer. Sinubukang tawagan ng babae. Subalit hindi makontak na ikinainis nito. Ano bang problema ng babae nito? Baka gustong makuha sa santong paspasan. Sa isip nito at padabog na inilapag ang mobile phone sa lamesa. Kulang na lang ihagis sa sobrang inis. Hindi naman lingid sa kaalaman nito na may sakit si Athena dahil nagpadala ng email ang dalaga. Ang ikinaiinis lang talaga nito ay ang patuloy na pag-iwas niya na hindi malamang dahilan. Walang maisip na kahit anong ginawa na sabi na maaaring maging dahilan ng pag-iwas niya. Manda ka sa aking gagawin. Wika nito sa sarili at sinundan ng malalim na paghinga upang kumalma. Pagkatapos ay binalik na ang atensyon sa ginagawa. Sunod-sunod na katok mula sa labas ng pinto ang gumising kay Athena. Napasuyap muna siya sa wall clock. 10:00 na pala. Pabulong niyang sabi at napahikab pa. 3 oras na rin ang kanyang tulog. Ate Athena! Tawag ng boses ng isang babae at muling sinundan ng magkasunod na katok. Bahagya niyang inayos ang sarili bago tinungo ang pinto upang pagbuksan ang nasa labas. Hi ate, agad na bati ni Lay pagbukas ni Athena ng pinto. Lay, ikaw pala. May problema ba? Tanong na sa babae. Wala ate, gusto ko lang makita kung okay ka. Kauwi ko lang kasi. Magiling na sagot ni Lay. Okay na ako, nakatulog lang. Ikaw, mukhang pagod ka. Pahinga ka na lang sana. Saad ni Athena. Kumain ka na po ba? Gusto mo magpa-deliver ako ng food for you? Tanong niya na hindi pinansin ang mga sinabi ni Athena. Kumain na ako. Huwag ka nang mag-abala. Ani Athena. Okay po. Dumaan lang ako para kumustahin dati. Medyo pagod talaga ako. Gusto ko lang kasi masiguro kung okay ka. Sige na, magpahinga ka na. Huwag kang mag-alala. Ayos ng pakiramdam ko. Sige po. Good night, ate.
Good night to. See you tomorrow. Ngumiti si Lay bago tumuloy sa okupadong kwarto. Nang wala na sa kanyang paningin si Lay, bumalik na rin siya sa loob. Dumiretso na sa kama para bumalik sa pagtulog. Lumipas ang mga oras. Nakabusangot na umuwi si Alvin dahil hindi man lang nakatanggap ng text message o chat mula kay Athena. Naisipan nitong puntahan ng dalaga sa dorm, subalit hindi na tinuloy. Magkikita pa rin tayo, Athena. Manda ka sa oras na makorner kita. Papalampasin ko muna ngayon dahil may sakit ka. Wika nito sa sarili habang nagmamaneho. At dahil sigurado nito na hindi agad makatulog kahit puyat at pagod sa trabaho, ay dumaan na lang sa isang convenience store. Bumili ng 6 na bote ng beer. Pagkatapos ay dumaan sa karenderya na nasa kabilang kanto para bumili ng pagkain na hindi na magluto pagdating sa bahay. Makalipas ang ilang minuto, ito na naman, kaharap ang alak at pulutan. Tipong iyon na ang agahan para makatulog lang. Dahil kung hindi nito yon gagawin, ay tiyak na dilat maghapon at malamang ay papasok na walang tulog. Makukuha rin kita. Sambing nito bago tinungga ang huling bote ng beer. Ano ang mga binabalak ni Alvin gawin kay Athena? Abangan ang karugtong